Nang makarating sa bahay nila Sander, pinatuloy muna ako ni Manong Oscar sa living room at nagpahanda siya ng merienda. I waited for Sander while familiarizing the house. Napagtanto ko rin sa mga katulong na si Sander lang daw ang nakatira sa bahay na to dahil patay na raw ang mga magulang niya. We have the same fate after all. Ang pinagkaiba lang namin, mayaman siya, samantalang ako, mahirap pa sa daga. Tanghali na nang ipaghanda ko ng pagkain ng mga katulong ni Sander. Kahit nahihiya, hindi naman ako makatanggi dahil nagugutom na rin ako. I can't wait for Sander to arrive. Lumipas ang hapon at sumilip ang buwan, wala pa rin si Sander. What took him so long? Maybe hindi pa sila tapos mag-usap ni Maxine. It's their problem to solve. Sana lang, hindi magbago ang isip ni Sander na magpakasal sa akin. Kasi kapag nangyari yon, hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta at kung paano ko hahagilapin ang 12 million. Aakyat na sana ako sa kwartong itinuro ni Manang Olive dahil magpapahinga na ako nang saktong dumating si Sander. Bukas na lang tayo mag-usap. Pwede ka nang magpahinga. Mahinahong sambit niya na akala mo naman na concern sa akin. Tumikim ako at umiwas ng tingin bago siya tanungin. Alam kong masyado na akong pakailamera. Pero ano ba kayo ni Maxine? Gusto ko lang malaman para naman, alam mo na, nakangawi kong tanong sa kanya. Hindi naman siguro ako nagmukhang nagsiselos. Narinig ko siyang tumawa ng mahina. Yung para bang natutuwa kasi ganun ang reaksyon at tanong ko. She's my longtime friend from our college days. Sagot naman ito. But then, dahil may pagkachismosa ako, hindi ako masyadong satisfied sa sagot niya. Malabong hindi sila nagkamabutihan nun. Imposibleng hindi siya nagandahan kay Maxine at binalak ligawan. Tumango ako at hindi na nagtanong pa. Halatang hindi na rin naman kasi siya magkukwento pa ng higit dun. I forgot to mention, nakalak ang lahat ng kwarto rito maliban sa kwarto ko. That's why we are sharing the same bed. Nakangising wika ni Sander. Napanganga ako sa sinabi niya. Seryoso ka bang damuho ka? Sa laki ng bahay mo, isang kwarto lang ang nakabukas dito. Hysterical kong sabi at halos hindi na maipinta ang muka. Nagbibiro ka lang, di ba? Pahabol ko pang tanong. Mukha ba akong nagbibiro? Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napalunok ako at napailing. Tahimik ko siyang sinundan sa kanyang kwarto. Nandun na rin ang mga gamit ko. Mariin akong napapikit at napasampal sa aking noo. Hindi ba dapat ako ang mangamba? Na baka ikaw ang may gawing masama sa akin. Makahulog ang sambit ng lalaki at nagtaas ng kilay. Punot noo ko siyang tinitigan at inirapan. Pinanganak ka bang may sira ang ulo? Naiirit akong tanong sa kanya. Tumawa siya dahil sa sinabi ko. Napaatras ako nang lumapit siya sa akin. Humakbang pa siya kaya napaatras pa ako. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang nakasarang pintuan sa aking likod. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib nang ilapat niya ang muka sa tenga ko. Let's not imagine silly things. Unless you want to do it right here, right now. He whispered, sending shivers down my spine. Tinulak ko siya at mabilis na tumakbo patungo sa bathroom. Bastos! Sigaw ko bago sinara ang pintuan. Tinignan ko ang muka ko sa salamin. Why is my heart racing so fast? Pulang-pula rin ang aking muka. Aliwang Sander na yun ah. Kanina lang sa opisina niya ang seryoso at nakakatakot ang aura. Tapos dito parang sinapian ng kung sinong santo. Tapos, mukha pa siyang concerned sa kalagayan ko. Yung totoo, may sapi ba siya? Saka lang ako sumilip sa pintuan nang hindi na ako kinakabahan. Hindi ko siya nakita sa kama. Nang ilihis ko ang tingin ay halos tumalon ako sa gulat dahil nasa gilid lang pala siya ng pintuan. Hindi ka pa rin ba tapos mag-imagine ng kung ano-ano? Can I use the bathroom now?
Nakataas kilay na sambit ni Sander. I cleared my throat at lumabas ng palikuran. Nagmadali akong pumunta sa higaan nang makapasok na siya. Inilagay ko ang 4 na unan sa gitna ng kama para hatiin ito sa 2. Nagmadali akong humiga at pinilit matulog kahit na hindi pa ako inaantok. Nagising ako ng maaga at nakita ko si Sander na nakahiga sa sofa. Bahagya naman akong naawa sa kalagayan niya. Dahil sa laki ng kanyang katawan ay halos malaglag na siya sa sofa. Nag-ayos muna ako ng sarili para bumaba at ipagluto si Sander ng pagkain. Kahit itong maliit na bagay lang ang magawa ko para sa kanya. Sakto namang magluluto pa lang si Manang Olive ng pagkain kaya nagpresenta ako. Sigurado ka ba iha na marunong ka? Alanganin pang tanong ni Manang. Aba, kahit naman laki ako sa yaman, marunong pa rin naman ako. Sabi kasi ni Daddy, kailangan ko raw ito para kapag ikinasal na ako, hindi makakawawa yung mapapangasawa ko. Ilang minuto pa nang bumaba si Sander, ay saktong inihahain na namin sa lamesa ang mga pagkain. Formal na rin siyang nakabihis. Niluto mo to? Tanong niya habang nakatingin sa mga pagkain na nasa mesa. Yes. Do you like it? Tanong ko sa kanya ngunit hindi siya sumagot. Sa halip ay nagsimula siyang kumain, kaya ganun na rin ang aking ginawa. Nang matapos kaming kumain ay nagsalita na siya. Let's continue our discussion. You should dress up first, cause afterwards, we will speak with the wedding planners. Kahit nabibilisan sa proseso ay sumunod na lamang ako sa gusto niyang mangyari. After I dressed up formally, nagpunta na agad ako sa opisina niya. These are the wedding dress designs. Take a look for yourself. Inabot niya sa akin yung folder. I was mesmerized by the beauty of the wedding dresses I saw. Lahat maganda at hindi ako makapili. It was as if totoo talagang ikakasal na ako sa taong mahal ko. But then, naisip ko agad na peke lang pala ang lahat ng to. Palabas lang dahil may pinirmahang kontrata. Pero nandito na rin naman ito. Bakit hindi ko pa itodo? I want this one. Pinili ko yung simple lang pero elegante. Bagay sa'yo to. Nagulat ako sa sinabi ni Sander. And I want this one for you. Pili ko ulit sa isang white tuxedo na bagay sa kanya. I mean, lahat naman bagay. But this one is more suitable and perfect for him. Siguradong lalong lalabas ang kagwapuhan niya sa damit na to. After we settled everything, nagpunta kaming dalawa sa mga mag-handle ng kasal. The catering, reception, the church and all. It was fun doing it all with him. Dumaan ang 1 linggo, ngayon ay naghahanda na kaming lahat para sa kasal. Parang noong 1 araw lang nang medyo tutol pa ako. Paano mo nagayuma ang isang Sander Cervantes? Isang katulad mo pa talaga ang pakakasalan niya? Nanunoy ang wika ni Janice. Hinirapan ko siya at ninisian. Why? Are you threatened and jealous? Natatakot kang makuha ko ang bahay at kumpanya sa inyo? At naiinggit ka kasi yung taong pangarap mo lang makuha, sa akin na naman napunta. Pangaasar ko sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Just wait and see kung paano kita siraan sa soon-to-be husband mo. Hindi naman nagpatalong sambit ni Janice. Go ahead. Do whatever you want. Kasi kahit anong gawin at sabihin mo, wala siyang pakialam. Nakahinga ako ng maluwag nang malagpasan ko siya. Dumiretso ako sa kotse na maghahatid sa akin papunta sa simbahan. Pagdating doon, halos kapusin ako ng hininga sa sobrang kaba. Palabas lang naman sana ito pero abot-abot ang tahip ng dibdib ko. I've seen so many unfamiliar faces. But I was sure na puro businessman ang nandito. At kada tingin ko sa gilid ay nandun ang mga taong kabilang sa media. The sound of cameras and videos are everywhere. Pagbukas pa lamang ng pintuan ng simbahan. Tumugtog ang wedding song at tumuloy ako sa paglalakad. At doon, nakita ko si Sander na naghihintay sa akin sa altar.
Ewan ko kung namamalikmata lang ba ako, pero parang may nasilip akong kasiyahan sa mata niya, na para bang ang tagal niyang hinintay ang pagkakataon na to. Nang marating ko ang pwesto niya ay hinawakan niya agad ang aking kamay. Your wife is beautiful. I want to steal her from you. Narinig kong biro ng best man niya. Shut up, Clarkson. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Seryosong banta naman ni Sander sa matalik na kaibigan. After the ceremony, nauwi na rin sa Aido ang mga sagot namin. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ni Father. Napalunok ako nang hawiin ni Sander ang veil. He then gently held my face and guided it towards him. Naramdaman ko ang marahang pagdampi ng labi niya. Kaya napapikit ako at di naman na lamang to. Kabado pa rin ako na maghiwalay ang mga labi namin. Ngunit nawala lang to nang magpalakpakan ng lahat at magsigawan. Congrats bro! I hope you won't hurt her. But if you do, nandito lang naman akong sasalo. Pabiro muling sambit ni Clarkson habang may mapang-asar ng ngisi sa labi. Napailing na lamang ako't natawa sa asaran ng dalawa. Time passes by, and finally, it was as if we completed the mission perfectly. Kasal na kami legally at nakita yon ng marami. I'm planning to find a job. Sabi ko kay Sander nang minsang kumain kami sa isang restaurant. Bakit? Tanong niya sa akin na para bang malaking kasalanan na ang aking gagawin. To provide for myself, kailangan ko ng pera at personal needs. Hindi naman pwedeng dumepende ako sa'yo. We're not even a real couple. Diretsahan kong sambit. Gumalaw ang panga niya. The coldness in his eyes sent shivers down my spine. I can provide anything you need. Ako nang bahala sa'yo. Basta wag ka nang aalis ng bahay. Wika ni Sander. Pero Sander, mababaliw ako sa bahay mo. Isa pa, may kailangan akong bawiin sa tita ko. At ano naman yun? Sabihin mo sa akin. Bukas na bukas lang din na ibibigay ko sa'yo. Mabilis na sagot ni Sander. I want to do it on my own. Hindi mo kailangang makialam at magkaroon ng pake. Sagot ko naman. I care for you dahil sa akin ka iniwan ng daddy mo. Pagpipilitan niya pa. Pwede ba? Hindi na ako bata para pakialaman pa. Nakipagmatigasan talaga ako sa kanya. Mariin siyang pumikit at nagpipigil na sumabog. Mas ligtas ka kapag nasa tabi kita. Kalmadong sambit ni Sander. What danger are you talking about? Sinong magtatangka sa akin? Wala naman akong kaaway. Sagot ko sa kanya. Hanggang sa makauwi kami ng bahay ay nagtatalo kami tungkol doon. Marami, Yvonne. Your dad's enemy. Natahimik ako sa sinabi niya. Do you know the reason why he entrusted you to me? Because I'm the only one he could trust. So that no one can touch you while you're with me. Noong una ay hesitant pa akong maniwala sa kanya. Dahil napakabait na tao ni Dad at wala akong nabalitaan na kaaway niya. Pero hindi ko din naman sigurado dahil yung mga utang niya nga ay hindi ko rin alam. Yun pa kayang mga kaaway niya. And I don't really know if I could also trust this man. Sure, I felt something towards him. But these feelings would be remain hidden dahil kasal lang naman kami sa kontrata. Kinabukasan ay nalaman ko na lang na nakapangalan na ulit sa akin ang mansyon. At sila tita ay napaalis nang wala sa oras. Panay tuloy ang tawag nila sa akin at text. Sander, why would you do such thing? Hindi ko talaga makuha. Bakit ako ang pinakasalan mo kung pwede mo namang baliin ang usapan niyo ni Dad? Wala namang magagalit, total wala na siya. Tanong ko kay Sander. Kinakain kasi ako ng kuryosidad kasi hindi ko talaga makuha kung bakit niya gagawin ang bagay na yun sa akin. Sumugod ako sa kumpanya niya para lang itanong yun. Wala akong pakialam kahit nandoon pa si Maxine sa opisina niya. Max, you may leave now. Utos ni Sander sa kalmado ngunit nakakatakot na boses.
Hindi niya inilihis ang tingin sa akin hanggang sa makalabas si Maxine. Hindi pa ba sapat yung sinagot ko sa'yo at hanggang ngayon kinukulit mo pa rin ako? Dismayadong tanong niya sa akin. Hindi sapat yun. Hindi lahat nagtutugma. Why would you do such a big favor for my dad? Tanong ko sa kanya. Hanggang ngayon hindi mo pa rin pansin. I'm in love with you. I've known you since you were 18. At dati pa man napagkasundoan na namin ng tatay mo na ako ang ipapakasal sa'yo. Does this answer satisfy your curiosity now? Mariin niyang sambit. Lumamlam ang mga mata niya nang makita ang gulat sa mukha ko. He's in love with me? Kaya ba pamilyar ang mukha niya sa akin? Kasi dati pa man ay nagkikita na kami. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko nang lumapit siya sa akin. Bumigat ang paghinga niya. At mahal pa rin kita hanggang ngayon, Yvonne. Gagawin ko ang lahat para lang mahalin mo rin ako. Napapaos niyang sambit. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang ay masaya ako. I was so happy because finally, may tao na akong matatawag na tahanan. May tao na akong uuwian kapag may mabigat akong pinagdadaanan. Hindi na ako mag-iisa. Buong puso ko siyang hinalikan habang tumutulo ang luha sa aking muka. The next day, hindi talaga ako tinigilan ni tita sa kakatawag sa phone ko. At nang makausap ko siya, gusto niyang magkita kami para pag-usapan ang bahay at ang kumpanya. Sinabi niyang nanganganib na rin daw na mawala sa kanya ang kumpanya. Kasama ang 2 bodyguard, ay nagtungo ako sa restaurant na pinag-usapan namin ni Tita Cory. She's with Janice and Tito. Nasa labas lang ng restaurant ang 2 bodyguard habang naghihintay sa akin. Nakareceive ako ng text galing kay Sander na nagsasabing mag-iingat ako at mahal niya ako. Hindi ko naman mapigilang mangiti at kiligin sa text. Narinig ko ang pagtikim ni Janice kaya pinatay ko na ang phone ko at nag-focus sa kanila. I stared at them blankly and waited for them to speak. Yvonne, kilala kita. Maawain kang bata at mapagparaya. Kaya hindi ko maatim na kinuha mo agad sa amin ng bahay. May bahay ka nang matutuluyan. Hindi pa ba sapat na dumepende ka na lang kay Sander? Ipaubaya mo na lang sa amin ang bahay at ang kumpanya. Paglalambing ni tita. I glanced at Janice, which looking boredly at her fingernails. Tita, hindi na ako ang Yvonne na nakilala niyo. Sinabi ko na sa inyong kahit anong mangyari ay babawiin ko sa inyo ang bahay. Hindi ko hahayaang mawala yun sa akin dahil yun ang nag-iisang alaala ko kay Dad. Hindi ba sinabihan ko pa kayo? Paliwanag ko sa kanya. No, ako na ang nakikiusap sa'yo, Yvonne. Ipaubaya mo na sa amin to. Na kay Sander na ang lahat at wala ka nang mahihiling pa na hindi mo kayang makuha. Sabihin mo naman sa kanya na ibalik na sa amin ang bahay. Huwag na rin siyang makialam sa kumpanya. Pagmamakaawa ni tita. Hindi naman kami kung sino lang, Yvonne. Pinsan at tita mo na ang nanunuyo sa'yo. Sabad naman ni tito na mukhang nakalaklak pa ng bawal na gamot. Bumuntong hininga ko at sumandal sa upuan. Yung kumpanya sa inyo na, pero sa akin ang bahay. Pinalkong sabi. What? At saan naman kami titira? Iritableng sabad ni Janice. Ako pa ba ang mamomroblema niyan? Balik ko namang tanong sa kanya. Umirap siya at ganun din ang ginawa ko sa kanya. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Nakikiusap na wika ni tita. Ipinaubaya ko na sa inyo ang kumpanya. Hindi naman pwedeng ibigay ko ang lahat sa inyo. Pagmamatigas ko sa kanila. Okay, kung yan ang gusto mo. Sukong ani tita. Mabuti na ring hindi niya ipinagpilitan ang kanyang gusto. Sana lang ay wag mong pagsisihan to. Makuhulog ang bulong ni Janice bago umalis. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi niya. Umuwi ako ng may ngiti sa labi dahil alam kong naghihintay sa akin si Sander. Hi babe, how's your day? Nagtungo ako sa kanya para yakapin siya sa likuran. Nadatnan ko kasi siyang nagluluto ng pasta. Yes, we are officially a couple not just by contract.
Hinalikan ko siya sa leeg. Stop, hindi mo ako mapipigilan kapag ako ang bumawi. Wika niya ng may pagbabanta. Humagikik ako ng tawa at nilubayan siya. Nakita ko ang pagnguso ni Sander kaya mas lalo akong natawa. Bakit naman naging ganyan ang itsura mo? Natatawa kong tanong sa kanya. Mukha to nang nabitin. Natatawa akong lumapit sa kanya at hinalikan siya ng paulit-ulit sa labi. Ano, okay na ba? Satisfied? Nakangising wika ko. Mauna ka nang maupo dun. Isusunod ko na tong pasta. Nakangiti niyang sabi habang kumukuha ng pinggan para tapusin na ang ginagawa. Gaya ng sabi niya ay nagtungo na ako sa mesa. Niyaya ko naman sila Manang Olive at Manong Oscar. Maging ang iba pang mga tauhan ni Sander para makisalo sa amin. Ang bait mo talaga, Ma'am Yvonne. Akala ko noong una ay katulad ka ni Ma'am Maxine. Bulong ni Manang Olive. This is what I learned from my father. Na hindi lang basta tagapagsilbi ang trabaho nyo. Tao kayong kagaya namin. Kaya kapamilya dapat namin kayo kung ituring. Nakangiti kong wika kay Manang Olive. At yan ang dahilan kung bakit minahal kita. You are beautiful inside and out, Sander said, and gave me a kiss on my temple. Sana kahit anong mangyari piliin niyo pa ring mahalin ang isa't isa. Piliin niyo pa ring bumalik sa umpisa. Sabad naman ni Manong Oscar. Hinawakan ni Sander ang kamay ko na nakalagay sa mesa. Nginitian ko siya. Oo naman. Puno ng kumpiyansang sagot niya.